Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Amy, napahiya, sobrang napahiya sa sinabi ni PBBM. Traidor si Amy Marcos, bumaliktad na sa Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Yuse Claire Castro nang nagpakita patungkol sa ginawang paghingi ng tawad ni Senator Amy Marcos matapos hindi raw niya magampanan ang utos ng tatay niya. Parang ibinilin daw kasi sa kanya si Bongbong, bantayan mong kapatid mo, pero hindi raw niya to nagawa. Pero paano nga naman daw niya masusunod ang utos kung ibang tatay ang sinusunod niya? Magpalit na dapat siya ng apelido, total sa Duterte naman siya naging utosan. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Senator Amy napahiya. Sobrang napahiya sa sinabi ni President Bongbong Marcos. Traidor si Senator Amy, bumaliktad na sa Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Good morning, Yusek. Ma'am, sinabi po ni Pangulong Marcos kanina na sa Ilocos Norte siya mag-Holy Week. Pwede po bang humingi ng karagdagang detalye? May nabanggit ba siya kung anong mga activity niya doon, anong gagawin niya, or magbabakasyon lang siya? Sa Pangulo po, hindi po uso ang salitang pagbabakasyon. So sabi nga po niya, siya po ay mag-spend ng kanyang Holy Week sa Ilocos Norte kasama ang kanyang pamilya. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmomonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kailan po sila pupunta? Hindi po na ibigay sa atin kung anong oras at anong araw, pero binanggit po niya na doon po ang pagbibigay ng oras doon po sa Ilocos Norte. Sunod po yung tanong, Samuel Medinilla, Mrs. Mirror. Good morning. Senator Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President consider this? Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. May na-mention po kaya, ma'am, kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Tapos, on another topic, ma'am,
May estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos na Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo. Last na lang, ma'am. May schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung saan? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan. At kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit, it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Nabasa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So, doon lang po nagre-rely ang Pangulo. Ma'am, last, sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin, sa naging pag-iimbestiga ng ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawa ang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin mayaalis na marami ang underwhelmed if not disappointed because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin ho hanggang ngayon yun na yun. Dahil wala pa hong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So, hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng ICI. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto matter ni- how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamilya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya na siyang magtuturo at siyang magiging basehan para ma-prosecute ang mga taong involved. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Sara Wow. Duterte? Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino.
Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Lahat po, lahat ng makakasalanan, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaksyon dito ng Palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng Palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private o mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po. Ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yan, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isang-isa na lang, habol lang tungkol doon sa, sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas tsaka ng Iran? Sa aking pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Salamat po, Yusek. Salamat po. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito. Hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek, considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month? Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at ang alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya at na meron nga po tayong listahan dito
ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito, kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po sa Secretary Chris Roque na weekly ay magmamonitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayaning pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So, doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.